Welcome back mga kasangbahay. Kayo ay nanonood pa rin sa programang Bayanihan. 27 taon na ang nakakaraan matapos ang mapayapang revolusyon na nilahukan ng mahigit 2 milyong Pilipino sa kahabaan ng EDSA. Kaya noong nakaraang Lunes, muling ginunita ng bansang Pilipinas ang makasaysayang 1986 EDSA People Power Revolution. 27 taon na ang nakalipas nang mangyari ang himagsikan ng lakas ng bayan o mas kilala bilang People Power Revolution noong February 25, 1986 sa Epifanio de los Santos Avenue o EDSA. Ang revolusyon sa EDSA ay tinawag ring isang mapayapang demonstrasyon na tumagal ng 4 na araw mula February 22 hanggang February 25. Nag-ugat ang Bloodless Revolution sa serye ng mga kilos protesta laban sa rehimen ni Ferdinand Marcos at sa pagkakapaslang kay Ninoy Aquino noong 1983. Halos lahat ng sektor ng mga mamamayan, sibilyan, militar at miyembro ng simbahang katoliko ay nakilahok sa tahimik na himagsikan. Dahil dito bumagsak ang 20 taong rehimen ni Marcos na nagluklok sa simpleng may bahay ni Ninoy Aquino na si Cory Aquino upang pamunuan ang bansang Pilipinas. Kaninang umaga pinangunahan ni Pangulong Benigno Aquino III ang pagdiriwang ng ika-23 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Dumalo rin sa pagdiriwang sina dating Pangulong Fidel V. Ramos, Vice President Jejomar Binay, Senate President Juan Ponce Enrile, House Speaker Feliciano Belmonte Jr., Governor, City Mayors at iba pang opisyal ng pamahalaan. Tinatayang nasa 10,000 katao kabilang na mga estudyante mula sa iba't ibang paaralan ang nagtungo sa People Power Monument at nakibahagi sa anibersaryo ng EDSA People Power. Isinagawa rin sa EDSA ang makasaysayang salubungan na naging bahagi ng EDSA People Power Revolution. Ito ay pinabibilangan ng militar at sibilyan. Muling sinariwa ni Pangulong Aquino ang mga naganap sa makasaysayang EDSA People Power Revolution. Sa paggunita ng ating tagumpay, marapat ding balikan muli ang mga pilat na iniwan ng batas militar sa ating pambansang alaala. Nariyan ang mga dinukot sa gitna ng gabi, ang mga kinulong ng walang pasabi, ang mga ninakawan, pinahirapan at pinaslang. Pinangunahan ito na isang lideratong walang ibang tun, kundi ang mapahigpit ang kanilang hawak sa kapangyarihan. Sa talumpati ni Pangulong Aquino, hinimok niya ang taong bayan na huwag kalimutan at isapuso ang sakripisyo ng ating mga kababayan upang makamit ang kapayapaan na ating tinatamasa ngayon. Hinangaan po tayo ng buong mundo. Naging huwaran ang people power na iba pang mga revolusyon na nagpabaksak ng diktadurya sa ibang panig ng daigdig. Kaya nga po sa araw ding ito, nilagdaan natin ang Human Rights Victim Reparation Act of 2013 bilang pagkilala sa pagdurusang dinaanang na napakarami noong batas militar. At upang ipakitang lumipas man ang henerasyon, hindi tayo paghihinaan ng loob sa pagtatama ng mga mali ng nakaraan. Makalipas ang ilang dekadang paghihintay, makakamit na ng mga Pilipinong naging biktima ng karahasan at paglabag sa karapatang pantao ang hustisya sa mga pahirap na kanilang nalasap. Nilagdaan na bilang batas ni Pangulong Benigno Aquino III ang Human Rights Victims Reparation and Recognition Act of 2013 kasabay ng pagdiriwang ng ika-27 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Sa ilalim ng batas, lahat ng nakulong, na-torture at maging pamilya ng mga biktima ng enforced disappearances mula noong September 21, 1972 hanggang February 25, 1986 ang mabibigyan ng kompensasyon. Base naman sa nakaraang panayam kay Commission on Human Rights Chairperson Etta Rosales, kasama sa makatatanggap ng kompensasyon ang Hawaii classroom victims. The act of government to provide victims of all victims of human rights violations compensation or reparations as modified by as pointed out by the Senate. You need to say it's not just compensation, it's reparations, and it can include even non-monetary benefits. 10 bilyong piso ang nakalaang pondo para sa mga human rights victim. Ang pondo ay mula sa ill-gotten wealth ng mga Marcos na na-recover sa Swiss Bank. Bubuo ng compensation board na tututok sa mga aplikasyon ng mga human rights victim. Dito pag-aaralan kung sino-sino ang mga biktimang tatanggap ng kompensasyon at kung magkano ang halagang ibibigay sa kanila. Meron silang point system. Magkano matatanggap, kung torture victim ka, kung you were summarily executed, kung you were incarcerated illegally, kung disappeared ka.
Tagumpay naman itong may tuturing para sa mga nakaranas ng hirap sa ilalim ng diktadoryang Marcos. Bahay, sa ilang saglit, atin namang mapapanood ang implementasyon ng Farm to Market Road Project sa Samar Island sa tulong ng OPAP. Ang lahat ng yan sa pagbabalik ng ating programang Bayanihan.